Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Finally, good news. Nagkaharap na rin si President Bongbong Marcos Jr. at Joe Biden. Nainggit na naman ang mga kakamping Katdilawan sa Malamang sa malamang mga kaibigan yung mga anti-Marcos dyan. Yuhu! ay sinagawang bilateral meeting ni na President Joe Biden at President Bongbong Marcos Jr. Kasi nga naman, si President Joe Biden pa ang nag-abalang pumunta dito sa ating bansa. Kaya naman Tignan nyo na mga kaibigan, mga taga-ibang bansa pa talagang pupunta sa Pilipinas para lang makausap ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Astig! inggit na inggit ang mga kakamping. Pero bago ang lahat, kung bago ka pala Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, President Joe Biden pinasalamatan at lubos na humanga kay President Bongbong Marcos Jr. Ito ang ikinagulat ng mga kakamping matapos pinasalamatan at lubos na humanga si President Joe Biden kay President Bongbong Marcos Jr. Samantala, hindi naman mapigilan ng mga sikat na social media influencer na magbigay ng kanilang komento sa mundo ng social media. At ayon pa kay Mark Lopez, 46 meets 70th. Paano na mga kakampings? Cancel na Amerika? Dagdag pa niya. Bulang bibig time check. 10 hours after this, bumubula pa rin ba bibig ng mga kakampings? O, nahimas-masa na. End quote. Ayon naman kay Crisette Laureta Chu, out of 48 leaders who requested a meeting with Biden, only PBBM was granted access to him at the UNGA sidelines. Sabay-sabay kayong mga UNGA dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, 6 na taon sisikip ang mga dibdib ng mga kakampwet. Sigurado ako may madali sa 6 na taon. Dahil sa stress, baka di aabot ng 6 na taon dahil may 6 pa na taong dagdag sa dusa nila. This only shows how brilliant PBBM is. Sa ganito, gigil ang kabilang parlor. Hindi raw kasi nakagraduate. Fake diploma and all that. Malaking insulto kasi sa Santa Mama nila. Si PBBM lang ang nakaranas ng Naalala ko mga kaibigan, si Gonson ba yun nun? Grabe kung alos apak-apakan niya na si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Malamang sa malamang, umiiyak to ngayon dito, ano? one-on-one ng President sa Amerika ng live. Wow! Proud to you, PBBM! Yung ayaw tanggapin ang pag-uusap ni President Biden at PBBM, inggit pikit mata na lang para di labag sa kalooban nyo. Ha ha ha! End quote! Samantala, narito naman ang full video na nagpagulat sa mga dilawang kakamping at nagpahanga sa marami sa ating mga kababayan. Sabay-sabay nating panuorin ang full video. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Foreign Affairs, ang ating Secretary Ricky Manalo. Andito rin, oy, umupo na po kayo. Dapat ako na...
Grabe, sinisigaw yung pangalan ni, ano, ni BBM mga kaibigan, no? Grabe. Nakakatuwa mga kaibigan, nakakataba ng puso. Dapat ako lang yung nakatayo. At lahat po ng ating mga kaibigan, kung saan po pa kayo nanggaling. At maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang, nahilo na ako, hapon pa ba? Umaga pa ba? Gabi na? Ha? Mahirap ha? Wala na. Mahirap itong jet lag na ito. Baliktad kasi ang oras doon sa Pilipinas. Pero magandang araw po sa inyong lahat. Ano? No, wala. Sige na nga. Alam mo, narinig nyo na nung nala-livestream ninyo sa mga rally namin. Hindi ba lagi kong sinasabi na ang payo sa akin ng aking magulang, huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya kayo, namimilit kayo. So sige, papakilala ko na nga ang aking anak na panganay, Congressman Sandro. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pagdating. At alam niyo po, ang aming ginagawa, lahat ng pinupuntahan namin pagka kami nagbabiyahe, ay ginagawa namin itong ganitong klaseng programa. Dahil po, nung kampanya, wala kaming pagkakataon na makapunta sa inyo dahil lockdown pa noon eh. May COVID pa noon, so hindi makapagbiyahe. Kaya sabi namin, ito naman ang mga tumulong sa atin. Kaya gagawa tayo ng rally para matikman naman nila kung ano yung rally noon tayo umiikot ng Pilipinas. Kaya maraming salamat na nakarating kayo. Ito po ang aming, ito nga nabaliktad eh. Nauna yung eleksyon bago yung rally. Kaya kailangan ko idagdag, huwag niyo pong kalimutan, iboto si Marcos at saka si Duterte. Ha? At Nangampan niya pang ating mahal na Pangulo mga kaibigan. No? Hindi, pinapatawa niya lang mga kaibigan yung mga Pilipino. dagdag ko na rin po, at alam ko naman, nakita po naman natin ang mga naging boto sa nakarang halalan, ay kailangan na ako'y magpasalamat sa inyong lahat sa inyong suporta na ibinigay sa amin, sa aming mga kandidato, sa akin at saka si Inday Sara, yung aming kandidato, upang maging para nakuha namin ang pinakamalaking majority sa buong kasaysayan ng Pilipinas sa nakarang halalan dahil sa tulong ninyo, dahil sa suporta ninyo, dahil sa inyong pagmamahal. Kaya kami naman ay bilang ang aming isusukli po sa inyo ay lahat ng trabaho po namin para asikasuhin ang kalagayan ng lahat ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ilang buwan pa lamang na nakalipas mula nang ako ay pumunta sa New York para lumahok sa meeting ng United Nations. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon upang makasalumuha ang ating mga kababayang taga doon. Ngunit ang sabi ko sa aking sarili, hindi naman maaari na hindi ako bumalik para makilala ang mapasalamatan ang ating mga kababayan tiga rito naman sa Washington, D.C., sa Sinong Washington, D.C.? Sinong nasa tiga D.C.? Maryland. Oh, malapit na. Oh, marami-rami yung Maryland. Virginia. Hanggang Florida. Umabot tayo. Sino pa? Sino hindi ko pa na ano? Sino pang hindi? Talaga naman. Napakalayo kung saan nanggaling. Maraming salamat at nakahanap kayo ng oras para tayo ay magkasama rito. Ay ang sadya po naman namin ay dito para makipagkita sa mga ating kaibigan dito sa Amerika, sa ating mga kaibigan. Galing lang po, bago rito, galing lang po ako sa White House. At kausap ko po si President Biden. At saka yung kanyang mga cabinet minister, kasama ko po ang ating mga kabinet, mga membro ng kabinete, upang ipagtibay ang ating pagkakaibigan sa Amerika, United States at saka ng Pilipinas. Dahil po, alam naman po ninyo,
malaking bahagi doon sa usapan namin ay na nagpasalamat naman ako sa kanila. Dahil sa dami ng Pilipino na nandito sa Amerika, na nandito sa US, ay lahat naman ay naging maganda ang buhay. At hindi tinanggap kagad ng ating mga kaibigang tiga-US. Kaya naman, nagkaroon kayo ng magandang hanap buhay, nagkaroon kayo ng magandang pagkakataon para sa tulungan ang inyong mga pamilya, para tulungan ang inyong mga community, para tulungan ang inyong bansa sa Pilipinas. Alam niyo po, ako ay lahat po ng mga kausap ko, ng mga leader, na mga prime minister, mga pangulo, lahat po sa kanila, ay lagi nilang sinasabi sa akin, ay mahal na mahal nila ang Pilipino dahil sa inyong ginagawa ng napakagandang trabaho, na napakasipag ninyo, napakabait ninyo, ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dito sa US, dahil ang dami rito sa US, lalong-lalo na dito sa US, ay pinakita talaga ng Pilipino kung ano ang galing, kung ano ang sipag, kung ano ang pagmamahal at malasakit ng mga Pilipino na nakakaiba sa ibang mga nanggagaling sa ibang bansa. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil pinaganda ninyo ang image, ang reputasyon ng Pilipinas. Kayo lahat ay naging ambassador ng Pilipinas at kayong lahat ay napakaganda ang nagiging pagkakilala sa Pilipinas dahil sa inyo. At hindi lang yun. Ang trabaho po ninyo ay nung lalong-lalo na nung kahirapan, nung pandemya, ay ang bumuhay talaga sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga OFW. At kaya kung hindi po sa inyo, ay siguro mas nahirapan po na makabangon ang Pilipinas. Kaya ulit, maraming salamat sa inyo. At yun na nga. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.